Boss, spaghetti pababa na yung Nodecoin. May chance pa bang tumaas yun? So guys, ganito. So discuss natin ano ba yung mga factors, bakit ba tumataas, bumababa itong mga gantong coins. So ito yung unang factor. Sabi ng statement na to, let the developers admit that they accidentally minted 1 billion instead of 208 million for listing. So ito guys, hindi natin sure kung accidentally nga ba talaga na na-mint nila yung whole total circulation ng tokens or sinadya. Part by part lang ng supply ang ilalabas nila. So initially guys, dapat 208 million lang yan nung listing. So kaya nakita natin yung price drastically talaga bumagsak yan. Plus, may mga iba't ibang factors pa. So kung titignan natin guys, naging ilang araw ding issue tong si Nodecoin kasi ang ganda nga nung start niya, then eventually right after nun, dire-diretso na talaga siya pababa. Literal bumagsak talaga. Yung mga kaibigan natin na expert, nakikita nila dyan na doon kasi sila nakatingin usually talaga sa white paper plus yung total supply ng tokens, kung mag-align ba yung tokenomics dun sa number of supplies, etc. etc. So, ito yung mga basis. Ito yung ilan sa mga ways para ma-determine natin bakit ba bumabagsak at tumataas yung presyo ng coins. Aside dun sa supply and demand and yung impact niya sa market plus the market issue. So, napakadaming considerations. Siyempre, yung second part, dahil dito sa coins na to.